Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, partikular ang flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na deliveran ng pera. Noong nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin kung ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Eh ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon ang iimbestigahan. Yung nagsasalita ang sasabihin nilang hindi totoo. Usap kami ni Sergeant Gutesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Nung lumabas si Sergeant Gutesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitrack na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao. I have proof na talagang under duress, ginipit si Sergeant Gutesa. Ngayon, nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olayvar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Okay. Senator Ping ang nagsabi. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi lang korupsyon, palabasin nila tong dalawa. Hey everyone, it's Dee, and today we're going to talk about Mike Defensor on Comelec complaints, Philippine corruption, ex-Marines, and the Duterte arrest. So what are we waiting for? Let's start. Welcome back to my channel. You supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Di ba? In 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, noong nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin kung ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya noong Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers. Okay, so let's take a pause there. Tulad nga ng sinabi ni Mike Defensor, akala din po namin na he's gonna make a change, that President Marcos will never be like his father. So if you know the history of the former President Ferdinand Marcos, you know where the Filipinos coming from. Ngayon, ang ginagamit nilang linya is, hindi porket ama niya si Ferdinand Marcos ay ganun din si Bongbong Marcos. So that was the line before. And now, I understand where Mike Defensor coming from, because that's what every Filipino thought. Akala po nating lahat, si BBM ay hindi tulad ng kaniyang ama. Turns out, mas malala pa. And Congresswoman Lucy Torres, ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally
was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City, In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yun. Pati motorcade, ano? Nangyari to kung, actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede akong tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 48 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwenta sa Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. What the hell? Kaya hindi ako bilib sa gobyerno ng Pilipinas every time may gusto silang i-expose na korap. Kasi nababaliktad lang lahat. At naparitrack na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao. I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siyang mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita si Saldico. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldico, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, kung JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira niya na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention. Again, those 18 ex-Marines, alam kong hindi sila lalabas lang nang hindi sila protektado. If they know someone is supporting them, may sumusuporta sa kanila, people like Mike Defensor and Attorney Levy Balicod, it make them feel na what they say is all worth it. Kumbaga, this is just an assurance. This is assurance na itong si Mike Defensor has their back and it's very important. To assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman ang galing na to kay Senator Ping Lacson
Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na nandun na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung Alam mo- JB, hanapin natin to. Alam mo, ako Sayang rin, yung pera. I will join you there in fairness to you. That the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon, pero apparently mga sinesentrohan mga legislators lang, and then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi ini-investigate itong mga Traigib na to at saka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have JB, have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? Meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Traigib Olaybar. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi lang korupsyon, Hindi ako naniniwala na hindi alam ng Pangulo. Alam niya yan. 100%. Anong kwenta ng mga galamay mo kung walang may nagsasabi sa'yo, di ba? I am 100% confident na alam niya ang mga nangyayari. Kasi imposible. Very impossible that he doesn't know anything. It just proves na hindi siya ganun ka-hands-on sa gobyerno. palabasin nila tong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo doon sa 18 Marines, no? Kong, pwede dagdag lang? Please. Naalala mo yung sinabi nung mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinio, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Siyempre, papahirapan nila na mahuli yung taong yun kasi madaming pasikot-sikot. Even after all this evidence, even after all the proof, protektahan nila ang taong korap. Kasi every one of them
got the benefit. eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public, it's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. Ang dami These are naman. all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay din. po. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal na pag-uusap yon. Sabi ko, ikaw na bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok. Na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, partikular ang flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to, may sinasabi na delivera ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi niya yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, Kong JV, pagka nakakwentuhan mo, simple ang kwentuhan Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima. Ano ba nangyari? Nabigyan daw eh. Nabigyan. Opo, nandun kami kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. So, Oo. Nung una, when you isa say lang unit, parang apartment lang eh. Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. Malalaki. Okay. Hindi siya bahay. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Diba? So last interview nila Mark Defensor, I heard that ang kakasuhan ngayon ay yung 18 ex-Marines. Like, bakit sila ang kakasuhan nyo? Una, hindi sila kabinete, gaya ng sabi ni Mike Defensor, hindi sila senador, wala silang direct access to government funds. Ginawa lang nila ang trabaho nila to deliver kasi nga empleyado sila ni Zaldico, di ba? But it doesn't make any sense kung bakit si Trillanes galit na galit sa 18 ex-Marines and they're just discrediting them
kumbaga ginagawa nilang sinungaling tong 18 ex-Marines, and I think that's the most insane thing to say. You know, it's just too much. Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay mo, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalong umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, syempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, what makes their action kind of suspect is number one, the timing. The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on, para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas? That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang, Kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so, no? Pagkatapos, lalabas si General Esperon, another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levi Baligod cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levi Baligod is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon, ang iimbestigahan. Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo, si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya, ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin? Up next for part 2.